We are already in the 17th Sunday in Ordinary Time. Ika-17 panahon sa ordinaryong panahon, linggo ng ating pagdiriwang ngayon ay patungkol sa ano ba ang dapat nating gagawin bilang isang Katolikong Kristiyano, bilang isang tagasunod ni Kristo. Isang salita ang umuusbong sa ating mga pagbasa ngayong araw. At ang salitang iyon ay dasal. So it is good to ask, how to pray? Paano ba dapat tayo magdasal? Tatlong pagninilay sa linggo na ito hango sa salitang dasal. Tatlong salita ang ating pagninilayan mula sa salitang dasal. Patungkol sa paano dapat tayo manalangin, how to pray. How to pray? The first word is dasa. Sa Katagalugan, ang ibig sabihin ng dasa ay servant. Isang alagad, isang alipin. Sa ating unang pagbasa, narinig po natin ang patungkol kay Abraham na nagdadasal kay Yahweh. Nakikipagtawaran para ang Sodom at Gomora ay hindi na para makaranas ng isang matinding trahedya sa lugar na iyon. Abraham plead to Yahweh that Sodom and Gomorrah will be spared. Nakipagtawaran, Panginoon, Yahweh, kapag may 50 mabuting tao, wag mo nang sirain ang bayan ng Sodom at Gomorrah. Ang tugon ni Yahweh, pag may nakita kong 50, I will spare. When I find 40, 30, 20, etc., etc. Pero sa panalangin ni Abraham, nung nakikipag-usap siya sa ating Diyos, isang paborito kong panalangin ni Abraham. At ano yun? Abraham said and prayed, I am but a dust and ashes. Isa lamang akong alabok at abo lamang. Naintindihan ni Abraham kung ano ang lugar niya. Isa lamang siyang alabok at abo lamang sa harapan ng Diyos. At ito ang unang panyaya sa ating mga kapatid kay Kristo. Dasa. Sa harapan ng Diyos, pag tayo mananalangin, tayo lamang isang hamak na isang alipin. Alagad lang. Panyaya sa atin, pagpakumbabang loob. May isa nagsabi, ba't kailangan ko pang magdasal? Di ko naman kailangan magdasal. Kaya ko naman ng lahat. Tama nga naman. Sa taong mayabang at sa taong hindi kailangan ng Diyos, hindi niya kailangan manalangin. Dahil ang unang kriteria ng isang taong nananalangin, pagpakumbabang loob. Dasa. Isa lamang tayong alipin alagad ng harapan ng Diyos. Tayo lamang isang nilikha niya. Tayong mga nananalangin at kailangan ng Diyos, tayo ay isang magpakumbabang loob na nananalangin at humihingi ng tulong sa Kanya. May paborito akong panalangin at mula yun kay Santa Catalina ng Siena, St. Catherine of Siena. She said, You are God and I am not. You are God and I am not. Ikaw ay Diyos, ako'y tao lang. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. We pray out of humility. We pray because you are just mere servants. You are God and we are not. Nung mga nagdaang araw, panigurado ako, hanggat ngayon pa naman, sigurado ako, patuloy tayong nananalangin sa Diyos. Sinampal tayo sa bahat at ulan ng bagyo. Isa lang panalangin natin sa Diyos, katawan, dugala. Pag hindi mo yan masambit sa Diyos, baka siguro mayabang ka. Kasi hindi mo kailangan ng Diyos at pakiramdam mo kaya mong mag-isa. Sa atin mga nananalangin,
marunong magpakumbaba, dasa. Ang ikalawang salita para sa linggo na ito ay asa, hope. Dasa, alipin, alagad, servant. Kalawang salita, asa. Ating tinunggon sa ating salmuhan, we said, Lord, on the day I called for help, you answered me. Nang ako'y tumawag, ako'y iyong tinugon. May nagsabi sa akin, Father, tagal ko nang nagdarasal sa Diyos, bakit di pa dumarating ang sagot niya? Alam nyo, may 3 sagot ang Diyos pag tayo nananalangin sa Kanya. God answers us in 3 ways. First is, yes, oo. The second way is, no, hindi. Ang ikatlong tugon sa atin ng Diyos pag tayo nanalangin, not yet. Hindi pa. Oo, hindi, hindi pa. Sa 3 tugon ng Diyos, ang ikatlo ang pinakamahirap. Bakit po? Pag ang Diyos sumagot ng oo o hindi, sagot na niya iyon. Wala nang iba. Yung ikatlo ang pinakamahirap, hindi pa. Bakit? Maghihintay ka. Pero sa totoong nananalangin sa Diyos, marunong umasa. Bakit po ba? Hope comes from the Greek word elpis, which means to wait. Ang taong marunong umasa ay ang taong marunong maghintay. Kung hindi ka marunong maghintay, panigurado ako, hindi ka humihingi ng Diyos ng pag-asa. Ang taong nag-umaasa, naghihintay sa panalangin sa Diyos na sagutin siya. At most of our prayers, God answers us, not yet. Because the Lord wants us persist in prayer. Magdasal kayo. Baka kasi pag nagdarasal tayo isang beses lang, persist in prayer. We pray and pray. But someday God will answer our prayers. Magandang tanongin ng ating sarili, does prayer change the mind of God? Napapabago po ba natin ang isipan ng Diyos pag tayo nananalangin? Ang sagot, hindi. Prayer doesn't change the mind of God. Prayer should change us. Be patient in prayer. Be persistent in prayer. Ang taong marunong umasa, marunong maghintay, at bilang nananalangin sa Diyos, umasa lagi. Dasa, asa, ang ikatlo at huli ay asal. Sa ating mabuting balita ayon kay San Lucas, tinuruan ni Jesus kanya mga disipulo paano manalangin. At alam natin lahat yan bilang Katolikong Kristiyano, the Lord's Prayer, Our Father, Ama namin. Sa ating narinig na mabuting balita, lalo na sa pangwakas, ang Panginoon binanggit niya, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open to you. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakahanap. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sa nagdaang araw, lalo na nung nagumpisa ang baha sa katedral at sa ibang parte ng Pilipinas, dito rin sa Dagupan, isa sa hindi ko makakalimutan na naranasan ko ay yung nakita ko at nasilayan ko ang isa sa mga parokyano natin. Sino yun? Si Tatay Antonio. Siguro yung iba nakita yung post ko patungkol sa kung naman ang ginagawa niya. Nung nakaraang Martes, nung patas na po ang baha dahil sa walang tigil na ulan sa Bagyo, isa sa mga hindi ko makakalimutan ay si Tatay Antonio. Ano ba ginagawa niya? Habang ang lahat ay nagsisiayos sa mga gamit, si Tatay Antonio ay nandun lang sa kapilya ng ating inang Manawag. Nagdarasal, kaluhod, tahimik lang. Nung tumatas ng baha,
Ang una kong inisip, yung mga gamit sa simbahan, baka may mga nakasaksak. Buwaba ako at nakita ko siya sa kapilya. Sabi ko sa kanya, Tay, uwi na po kayo, tumataas na ang baha. Ang sagot niya lang sa akin, tango lang. Nung ako'y nag-aayos sa Diyos, pangalawa, nilapitan ko siya, tumataas na talaga. Tay, tumataas na ang baha, uwi na po kayo. Tumango lang ulit. Sabi ko, hala, makulit si tatay. Nung natapos na akong magsitaas ng mga gamit sa loob ng katedral, simbahan natin, kinulit ko si Tatay Antonio at sinabi ko, Tay, mataas na yung baha. Uwi na po kayo. Nung napansin ko na umupo siya, nagkwento siya. Sinabi niya, Father, ako na lang pong mag-isa sa buhay. Wala na akong asawa. Yung anak namin, kakapasilang sa kanya noon, namatay po agad. Yung baha namin sa bahay, abot bewang na. Father, kailangan namin nagdarasal para sa lahat. Hindi pinagdasal ni Tatay Antonio na may ayuda siya sa bahay niya. Hindi pinagdasal ni Tatay Antonio na sana wala ng baha. Hindi pinagdasal ni Tatay Antonio na sana may kasama siya at may kapiling siya. At lalo, hindi pinagdasal ni Tatay Antonio ang sarili niya. Dahil mga kapatid, kay Kristo, ang dasal dapat binababago tayo sa kabutihang asal. Sa nagdaang araw, ano po ang laman ng panalangin ninyo? Sarili nyo lang po ba? Sana hindi. Sana huwag nyo kalimutan din ng mga lahat na nangailangan ng panalangin. Asal. Baka dasal tayo ng dasal sa ating mga sarili, baka sa Diyos, daldal na lang iyon. Ang dasal, sana may kaakibat na mabuting asal. Pagdasal nyo ang lahat, hindi lang sarili. Ang kabutihang asal, pinagdarasal ang lahat. Hayaan niyo po na wakasin ko po ang ating homilya sa panalangin ng isang sundalo na nakita sa kanyang mga gamit nung namatay siya. The title of the poem is The Paratrooper's Prayer. Na isinalin ko na po sa Pilipino para maunawa natin lahat. Ngayon sa ating katahimikan, tayo ay manalangin. Panginoon, ibigay niyo sa amin ang natitira sa inyo, yung hindi hinihiling ng iba. Di namin hinihiling ang kapahingaan o katahimikan, maging para sa kaluluwa o sa katawan. Panginoon, hindi namin hinihiling ang kayamanan, ni ang tagumpay, ni kahit kalusugan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay labis ng hinihingi sa iyo, na tila wala nang natira para sa amin. Ibigay mo sa amin, Panginoon, ang natitira sa iyo. Ibigay mo sa amin ang tinatanggihan ng iba. Nais namin ng panganib at pangamba. Nais namin ng laban at kirot. Ibigay mo sa amin, Panginoon, ang mga ito, minsan at magpakailanman. Ibigay mo sa amin ang katiyakang ito'y lagi kong bahagi, sapagkat hindi namin laging kakayaning hilingin ang mga ito. Ibigay mo sa amin, Panginoon, ang natitira sa iyo. Ibigay mo sa amin ang ayaw ng iba. Pero Panginoon, bigyan mo kami ng tapang, lakas at pananampalataya. Amen.